Natulos sa kinatatayuan niya si Tanya matapos maramdaman ang paglalapat ng labi ni Lyndon sa kanyang mga labi. Tila tumigil sa pagtibok ang puso niya at nalaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makakilos at ni hindi makahinga. Ang malala, inula ng mainit na eksena ang isip niya. Katulad ng dati, lalaking kasalo niya sa kama, ang ngay umuulit-ulit sa isipan niya. Beth, mahinang usal nito bago tuluyang napasubsob sa balikat niya at halos mawala ng malay sa kalasingan. Shit, mahina niyang usal matapos muntikan ng matumba dahil sa bigat ng lalaki. Napabuntong hininga siya at mabilis na pinunasan ang mga labi bago pilit dinala ang bigat nito. Kahit pa nagwawalang isip niya dahil sa halik nito ay hindi niya mapigilang mag-alala. Bakit ba kasi naglalasing kung hindi naman kaya? Naiinis niyang usal, ngunit naitikom niya ang bibig nung maramdaman ng kapit nito sa braso niya. None of your business. Mahina ngunit mabagsik nitong sagot sa kanya. Napairap siya. Tutulungan ka na nga, masungit ka pa? Mahinang reklamo niya. Ngunit hindi naman sumagot ang lalaki, tila nakatulog na yata. Naiiling siyang luminga sa paligid at humanap ng saklolo. Natanaw niya ang isang bellboy. Tinawag niya ito kahit hindi naman niya kilala. Mabuti na lang at lumapit ito kaagad. Bakit miss? Nakangiting tanong nito. Baka pwedeng patulong naman. Sa room 302 kasi si sir. Mukhang lasing na, tumba na. Paliwanag niya rito. Hindi man lang siya nagdalawang salita dahil noong lumipad ang tingin nito kay Lyndon ay agad nitong kinuhang lalaki sa kanya. Hindi naman ito nagreklamo kahit kita niyang nihirapan ito sa pag-alalay kay Lyndon. Laking pasasalamat niya nung makarating sila sa kwarto at ibagsak nito sa kama si Lyndon na umingit pa. Salamat talaga ha, buti na lang at nakita kita. Kung hindi baka sa buhangin natulog si sir. Ngumiti ito dahilan upang lumabas ang pantay-pantay at puti nitong mga ngipin. Walang anuman, sasabay ka na ba paalis? Simpleng tanong nito. Napakurap siya at agad na sinulyapan si Lyndon na nakabagsak sa kama. Mukha itong kawawa, lalo at tila kinokonsensya siyang iwan. Nang ito basta ng ganoon, mabigat siya na pabuntong hininga bago umiling sa kausap. Hindi naman din to nagtagal at umalis din, naiwan siya nag-iisip kung paano aasikasuhin si Lyndon. Kasi naman, mahinang protesta niya. Imbis dapat nagtatrabaho siya ay heto't nag-aasikaso ng lasing. Naiiling na lang siyang nilapitan ito tinanggal ng suot na mahal na sandalyas. Ayaw pa niya namang hubaran ito kaya't hindi na niya pinakaialaman ang suot nito. Kumuha na lang siya ng tubig sa tabo at bimpo para malinisan ang mukha nito. Hindi niya mapigilang mapatidig dito habang pinupunasan ang mukha nito. Mukha itong pamilyar sa kanya ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakita o nakilala. Noong matapos siya tibalik ang mga ginamit sa banyo, imbis na umalis, nagkusang mga paa niyang lumapit sa kama at umupo pa sa gilid noon. Matagal siyang tumitig sa lalaki, ngunit halos malaki ang mga mata niya. Noong hilahin itong bewang niya, dahilan upang mahila siya pahiga sa kama nito. Sir! Mabilis niyang pinagsangga ang mga braso ngunit nagawa nitong baliktarin ang ayos nila. Siya na ang nasa ilalim nito at halos sakupin ng malaking pangangatawan nitong katawan niya. Mabilis na namigat ang paghinga niya. Awang ang mga labing napatingin sa lalaki ngunit pikit ang mga mata nito. Ngunit tila alam na alam naman ang katawan nitong ginagawa. Nananaginip ba to? Nahigit niyang paghinga matapos maramdaman ang mainit itong palad na dumapo sa hita niya at marahang pumisil doon. Sir, may asawa po akong tao. Mahina niyang protesta habang namimigat pa rin ang paghinga. Siya man ay nagduda sa protesta niya. Hindi niya sigurado kung pinipigilan ba ito o ano. Ang alam niya lang ay mali ang mapunta sa ilalim nito at mali ang ginagawa nito sa kanya ngayon. Gusto niya sabunutan ng sarili dahil hindi niya maipon ang lakas niya upang itulak ito palayo. Kanina man ay hinayaan niya itong halikan siya. Ngayon naman ay hinahayaan itong hawakan ng katawan niya. Gusto niyang madismaya sa sarili, lalo na matapos maramdaman ng pagdagsa ng init sa katawan niya noong paghiwalay nito mga hita niya at idiin ang sarili sa pagitan ng mga yon. Muntik na siyang mapaungol at tila nabaliw sa ginawa nito, pero kinastigo niya sarili. Ano na lang ang sasabihin ni Roel kapag nalaman itong nangyari ngayon, na basta siya nagpapahalik at nagpapahawak? Sir, may asawa po akong tao. Pag-uulit niya na tila parang nasa sarili niya. Gusto niyang gisingin ang sarili na may pamilya na siya. Ramdam niya mabigat na paghinga ng lalaki kasabay ng paghinga niya. Hindi niya alam kung saan kakapit. Ayaw niya itong hawakan. Ngunit napakapit siya sa baraso nito.
Tila siya dalagang uhaw na uhaw sa ganito kahit pa may asawa naman siya. Kaya lang ay naalala niyang wala pang nangyayari sa kanila ni Roel. Simula nang magkamalay siya mula sa aksidente sa dagat. Yun ba ang dahilan kaya tila napakasensitibo ng katawan niya? Na isang haplos lang sa lalaki bumibigay na siya kaagad. Shit, Beth, I miss you. Mahinang ungol ni Lindo na nagpamulat sa kanyang mga mata. Doon siya tuluyang natauhan. Oo nga pala't nananaginip ito't hindi siya kilala. Ang tanga niya trupok para magpatangay sa makasalanang init. Beth, mabigat na ungol muli ng lalaki. Huminga siya ng malalim at muling inipon ng lakas upang itulak ito ngunit dinilang siya nito sa kamang kinagulat niya. Sir, hindi niya naituloy ang protesta na sakupin itong mga labi niya at bigyan siya ng marubdob na halik. Halik na tila kayang kunin ng buong lakas niya. Pilit niyang nilala yung ulo ngunit pilit ding hinahabol yun ng lalaki. Hindi na niya alam kung paano kakawala sa kama nito. Alam na niyang mali ang lahat at kailangan na niyang umuwi sa asawa niya. Kung gusto niya ng ganito ay dapat ay kay Roel niya yun hinihingi at hindi kay Lindon. Sir! Galit niyang sigaw bago tumalakas na tinulak. Laking tuwa niya matapos magwagi at humiwalay ito sa kanya. Bumagsak ito sa kabilang banda ng kama habang siya kagad na tumayo at bumaba sa kama. Nalalaki pang mga mata niya at nakadepensa ang mga kamay sa kaling. Hilahin siya nito. Ngunit hindi natigilan siya matapos makitang nakatulala ang lalaki sa kisame. Liv, malamig nitong utos na tila natauhan na rin. Walang salitan tumalikod siya tinakbo ang pinto. Talagang aalis siya. Parang siya pang maligayong ito naman ang humila sa kanya. Nailing siya at ramdam pa rin ang pagkadismaya sa sarili nung makasakay siya ng elevator. Napangiwi pa siya nang makitang magulo niyang buhok at damit. Ang landita niya, gigil niyang sarmon sa sarili. Paanong ganun kabilis na tinablan siya gayong hindi yun si Ruel? At bakit ba niya kasi hinayaan ang sariling makulong sa bisig ng lalaki? Ano na lang ang mukhang maiharap niya kay Ruel mamaya? Hindi niya kayang magsinungaling pero hindi rin niya kayang umamin. Gulong-gulong isip niya na hindi niya tinapos ang shift niya at umuwi kaagad. Hindi rin naman siya makakapagtrabaho ng maayos dahil sa nangyari. Lutang pa nga siya sa daan pa uwi at muntikan pang lumagpas sa kahoy nilang bahay. Kung hindi niya lang napansin na bukas pa ang ilaw, ay hindi niya maaalalang bahay nila yon. Nanghihina siya noong pumasok, nakayukot halos walang mukhang maiharap. Pero nung marinig ang pagsara ng zipper ng maleta, ay napaangat ang tingin niya. Lalo lang siyang nanlumo matapos maisip na aalis si Ruel at iiwan na naman siya. Hindi naman sa mamimiss niya ito pero lumalakas ang kutob niyang may ibang babae ito. Dahil ba wala pa rin nangyayari sa kanila? Pero eto naman ang tumatanggi. Nangilid ang luha niya. Halos magtaksil siya kanina dahil sa lasing na lalaki at todo sarman siya sa sarili. Pero itong asawa niya ay nag-aayos lang ng gamit at mukhang handa ng kitain ng sino man na gusto nito. Ayaw niyang maghiwalay sila at mawala ng ama ang mga anak niya. Hindi siya papayag na may sumira sa pamilya nila. Sa naisip ay mabilis siyang humakbang palapit kay Ruel at mahigpit na niyakap ang tiyan nito mula sa likod. Ramdam niyang natigilan ito at hindi nakakilos. Aalis ka ulit? Hinanakit niya. Yeah, and I will bring Anton with me. Iiwan ko na muna si Gavin. Pwede mo naman siyang ipaalaga kay Aling Pasing ko sakali. Kaswal na paalam nito bago marahang tinanggal ang yakap niya. Isama mo ko. Pagpupumilit niya at masinigpitan ng yakap dito. Mabigat itong huminga at tila mawawala ng pasensya sa kanya. Ano na naman ito, Tanya? Medyo lumakas ang boses nito pero pigil pa rin dahil malamang ay ayaw nitong magising ang mga anak nila. Mas dinikit niya ang pisngi sa likod nito at halos mangilid ang mga luha niya. Bumabalik kasi sa isip niya ang nangyari kanina na muntik na siyang makipagtalik sa ibang lalaki. Make love to me, Ruel. Please, handa na ako. Huwag ka lang umalis. Pagmamakaawa niya rito. Mahina itong napamura tila hindi nagustuhan ng sinabi niya. Bigla itong humarap sa kanya, sakto sa pagbagsak ng mga luha niya. Hindi natin pwedeng gawin yon. Madinitong bigkas. Kita niyang pag-ikting ng panga nito. Hindi siya natinag at matapang na sinalubong ang mga tingin nito. At bakit hindi? Mag-asawa tayo, Ruel. Ayaw mo na ba sa akin kahit hindi ka tumatabi? Hinanakit niya. Tumalim ang tingin nito at napirming mga labi. Bakit? Gusto mo ba talagang may mangyari sa atin, Tanya? Gusto mo bang magsalo tayo sa isang kama? Gusto mo bang mag-isa ang mga katawan natin? Malamig nitong tanong. Natahimik siya bigla at umatras sa mga luha niya. Napatanong din siya sa sarili kung yun ba talagang gusto niya. Ang kaso hindi niya makita sa imahinasyon niya nakahalikan si Ruel. Napatras siya bigla. Bakit parang ayaw ng katawan niya na mahawakan ito? Samantalang sa lalaki kanina ay kusang nag-iinit.
See? Be careful with what you are asking for. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko sa'yo. Madiing muli nitong bigkas bago naiiling na lumabas ng bahay. Napahikbi siya bigla. Pakiramdam niya ay lalo lang niyang sinira ang pagsasama nila. Nanlalamig siya at halos hindi matigil sa pagluha noong mahiga sa papag. Niyakap niya si Gavin at tinayaan ang sariling umiyak. Ayaw niya mag-isip ng masama, pero pakiramdam niya kapag umalis si Ruel, wala nang balikan iyon. May pakiramdam siyang hindi na siya nito babalikan. Pinilit niyang huwag matulog upang bantayan ang pagbabalik nito sa bahay, ngunit kusang nagsasarang mga talukap ng mata niya. Hinihila siya ng antok at nagsisisi siyang nakatulog kaagad dahil pagising niya nakaalis na nga si Anton at Ruel. Hindi man lang siya ginising. Lalo tuloy siyang nalungkot. Sana lang ibumalik pang mga ito. Kinagat niyang labit medyo nainis. Bakit hindi na lang nito sinabi sa kanyang ayaw nito sa kanya at hindi yung aalis na lang basta? Malakas talagang kutob niyang hindi na babalik ang asawa niya. Pero ayaw na muna niyang isipin yun. Tanya, mabuti at gising ka na, iha. Bungad ni Aling Pasing na karga-karga si Gavin. Niya siya bigla't kinuha anak niya mula dito. Pasensya na po, napahaba ang tulog ko. Napangiti lang ito at sinundot ang tagiliran niya. Naku, normal lang yan, lalo pa tumalis si Ruel. At mukhang matagal pa bago bumalik. Mukhang sinulit yung gabi tukso nito. Napakurap siya at kapag kuwan ay namulang mga pisngi. Gusto niyang itamang iniisip nito pero hilaw na lang siyang ngumiti. Nga pala, baka hindi ko mabantayan si Gavin ngayon. Magiging abala ko sa palengke pero bukas, pwede ko na siyang bantayan. Pwede mo kaya siyang isama sa trabaho? Medyo nahihiyang tanong nito. Maliit siyang napalabi pero tumango din. Sige po, dadalhin ko na lang pong anak ko. Kapag hindi pinayagan, uuwi na lang po kami dito. Ngumiti siya upang hindi na ito makonsensya pa. Hindi niya rin alam kung pwede nga pero wala naman siyang ibang mapag-iiwanan kay Gavin. Pagkaalis nga ni Aling Pasing ay naglinis pa siya ng bahay at pinatulog si Gavin. Pero nung magabi na hinanda niya na rin ang gamit ni Gavin at buhat-buhat ito patungo sa resort. Tinitignan siya ng ilang turista, bisita't maging mga katrabaho niya ngunit wala namang sumisita sa kanya. Dumiretso pa siya sa elevator para hanapin si Miss Nelly upang ipaalam ang pagdadala niya kay Gavin. Baby, behave ka lang habang nag-work si mama ha? Pagkausap niya rito, humagikik ito pero natigil matapos bumukas ang elevator. Para siyang natulo sa kinatatayuan matapos makita si Lindo na kunot ang noo. Hindi na ito mukhang lasing na siyang kinakaba niya. Mahina pa siyang napamura dahil baka naalala nito nangyari kagabi. So it's you. Did you enjoy what happened last night? Mahinang tanong nito bago ngumisi. Humigpit ang hawak niya kay Gavin at hindi makasagot. Naalala nga nito at malamang na alam din itong tinablan siya sa ginawa nito. Napanunok siya at nagtago sa balikat ni Gavin. Hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang sarili. Gayong alam niyang nagustuhan naman yun ang katawan niya. Dada! Namilog ang mga mata niya sa binigkas ni Gavin dahilan upang magangat siya ng tingin kay Lyndon. Kita niya natigilan ito titig na titig sa anak niya. Is this your son? Medyo gulat na tanong nito. Bago pa man siya makasagot ay kumuwag-kawag na si Gavin na tila nagpapakuha kay Lyndon. Dada! Masiglang bigkas muli ni Gavin na talagang nagpalaki na sa mga mata niya. Kunot na kunot ang noon ni Lyndon sa batang karga ni Tanya. Hindi naman siya naiinis. Bagkus ay nagtataka pa kung bakit magaan ang loob niya sa bata. Parang ang nakikita niya mga mata nito at pamilyar ang mga tingin nito sa kanya. Pasensya na po sir, wala po kasi ang tate niya. Baka namimiss niya na po kaya siya ganyan. Sorry po ulit. Hingin pa umanhinita niya sa kanya bago to tumalikod at iniheling anak nito nakatitig na sa kanya. It seems like your son wants me to hold him. Medyo malamig niyang bigkas. Namimiss niya po kasi ang asawa ko. Muling sagot nito tila pinagdidiinan sa kanyang may asawa na itong tao. Bigla siya nakaramdam ng pagkaita sa sinabing to. Gusto ba nitong ipamukha sa kanya na hindi tamang hinalikan na tinawakan niya ito kagabi? Hindi naman talaga tama pero hindi naman niya naramdaman ng pagpoprotesta nito. Lasing siya't naisip na si Beth ito. Pero nung mahimasmasan siya'y naalalang si Tanya ang kasama niya sa kama. Hindi niya alam, ngunit wala siyang pinagsisisihan sa ginawa. Biglang napangisi siya. Kung walang asawa mo, ako na lang muna. Mukhang hindi ka niya napapaligaya sa kama. Hindi niya na ituloy ang sasabihin matapos maramdaman ang malakas na paglapat ng palad sa pisngi niya. Napatagilid ang ulo niya pero noong lingunin niya si Tanya ay nagbabaga sa galit ang mga tingin nito habang ang batang kargay nakatitig naman sa kanya. Sir, hindi ko po ginusto yung nangyari kagabi at huwag po ninyong iisipin na madali akong babae. Dahil hindi po ko ganun, may asawa na po ako kaya tigilan niyo na ako.
Galit at madiin itong sermon sa kanya. Hindi siya nakakilos lalo nang lumabas ito kaagad sa elevator. Nung magbukas yun, mukhang wala pa ito sa tamang palapag, ngunit gusto na siyang iwasan agad. Napailing siya dahil sa nangyari. Napaka-go naman siya at malamang na magalit sa kanya si Beth kung maririnig yon. Nagigilty nga siyang humalik siya ng ibang babae bukod dito. Mas maganda sigurong wag na lang niyang pansinin si Tanya para makaiwas siya sa mga kasalanan. Sa lubong pang mga kilay niya nung makarating siya sa sariling kwarto at mas lalong nagdikit ang mga yon. Matapos makitang tumatawag ang lolo niya, tingin niya alam na niya kung bakit. Ano na naman yun, Lo? Medyo mabigat niyang tanong. Nambuli na naman si Sanders sa school na nabunit si Siren at pinapatawag ka sa guidance office. Pagsabihan mo nga itong kambal mo, Lindon, problemadong kwento nito. Hindi nga siya nagkamali. Naging ganun ang ugali ng mga anak niya simula nung mawala si Beth at alam niyang napapagod ng lolo niya dahil ito lagi ang sumasalo. Gusto man niyang akuin ang lahat, ayaw naman siyang makita o makausap ng kambal. Lalo lang tuloy lumala ang pagkakagilty niya at lalo lang siyang naiinis. Nandyan po ba sila? Seryoso niyang tanong, mabigat na huminga ang lolo niya bago tinawag ang kambal. Sander, Siren, your daddy Lyndon is on the line. Gusto niya kayo makausap. Dinig niyang tawag ng lolo niya sa mga to. If he didn't find mommy yet, then no, I don't want to see him. I don't want to talk to him. Sigaw ni Sander na nagpaigting sa panga niya. We won't be kind again, but if we can bring mommy here, we will change. Galit na dagdag pa ni Siren. Mariin siyang pumikit sa mga narinig at sumakit lalong ulo niya. Ngunit talagang naawa siya sa mga ito. Pero tingin niya ay sumusobra na. Naintindihan naman niyang hindi madali na nawala si Beth dahil siya rin mismo ay nahihirapan. Pero sana'y maintindihan din ng mga ito na malabong gusto nilang ibalik ang mommy nila. Sana nga ay buhay pa ito at mahanap niya para naman sumaya na ulit ang mga anak niya. You hear them, Apo. I do feel sorry for you. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin sa kanila. Gusto ko na lang humingi ng himala na bigla mong makita dyan si Beth at maiuwi dito. Nawawalan na rin ako ng pag-asa para sa mga anak mo. Mabigat at problemadong litanya ng lolo niya. Mabigat din siyang huminga. Ayaw niya sukuan ang mga anak niya pero hindi naman siya makaisip ng paraan upang kuhanin ang loob ng mga itong muli. Sinubukan na niya lahat pero tanging si Beth lang ang hiling ng mga ito. I'm really sorry, Lo. Pagka-uwi ko'y susubukan ko silang kausapin ulit. Pangako niya dito. Dinig niya mabigat itong muling huminga. Sanang makausap mo sila. Pero tingin ko'y titino lang sila kung ipapakita mo si Beth na malabong mangyari. Bigas nito bago pinatay ang tawag. Nasapo niya ang noo at ramdam na naman ang bigat sa mga balikat niya. Hindi na talaga niya alam ang gagawin at sa tuwing ganito ay alak ang sandalan niya. Kaya kahit kababalik pa lang niya sa kwarto ay bumaba muli siya para magpunta ng bar. Yun nga lang ay natanaw niya sa lobby ng resort si Tanya at kausap ang manager yata. Hindi pwedeng kasama mong anak mo, Tanya. Paano ka magtatrabaho? Saan mo bibitawan? Sa sahig? Paano kung naaksidente? Hindi yun gusto ni Sir Alaric. Ayaw na may nasasaktan. Maintindihan naman niya kung absent ka ngayon dahil walang mag-aalaga sa anak mo. Bukas ka na lang mag-duty, iha. Dinig niyang paliwanag ng manager nito. Kita niyang bumagsak ang mga balikat ni Tanya at mukhang gusto talaga nitong magtrabaho. Parang nakita niya si Beth dito noong ayaw niya magtrabaho ito. Kusang naglakad ang mga paa niya at lumapit siya sa mga ito na hindi nila namamalayan. Ganun po ba, Mrs. Norma? Nangihinayang lang po ako sa sasahurin pero kung hindi po pwede, uuwi na lang ako. Let me take care of your son and do your work. Singit niya sa usapan ng dalawa. Kita niya na laki ang mga mata ng manager habang awang naman ang mga labi ni Tanya. Sir, naku, guest po kayo rito. Pigil ng manager sa kanya. Hindi niya ito pinansin bagkos sa hinarap niya si Tanya na nakatulala pa rin sa kanya. Ngumisi siya at niyuko ang batang lalaking kumawag-kawag na sa kanya. Dada! Tawag ng bata sa kanya na nagpagaan sa pakaramdam niya. Nawala ang kaninang bigat at problema niya. Walang sabing kinuha niya ito at agad na kumapit sa kanyang kinatuwa niya. Kumurap si Tanya at gumalaw ang mga labi. Pero sir, nilagay niya ang hintuturo sa bibig niya upang manahimik ito. Pagkaraan ay dumukwang siya at bumulong sa tenga nito. This is not for free. You have to pay me for this. Ako mamimili kung anong ibabayad mo. Paus niyang bulong dito na kinalaki ng mga mata nito. Napangisi siya dahil umiikot na sa isip niya kung ano ang hihilingin mula rito. Literal na ngumisi si Lyndon nang walang magawa si Tanya matapos niyang talikuran ito.
Habang bitbit ang anak nitong lalaki, kapit na kapit sa kanya ang bata at hindi niya alam kung bakit hindi siya naiirita. Ni minsan hindi pa siya nag-aalaga ng ganitong edad na bata. Malaki na ang kambal nung makilala niya kaya't hindi niya rin alam kung paano ba alagaan ang batang 2 taon pa lang yata. Talagang nilakihan niyang mga hakbang para hindi siya mahabol ni Tanya at mabawi pang bata. Kagat-kagat na nga niyang ibabang labi sa pagpipigil na kumawala ang mahina niyang pagtawa. Nung makarating sa may swimming pool ng resort, natanaw niya paroon si Connor at Julio nag-uusap ngunit parehong napatingin sa kanya. Alam ko namang mismo ng mga anak mo pero wag ka namang mag-kidnap ng bata, Ace. Sermon bigla sa kanya ni Julio. Kinunot niya ang noo bago umupo sa isa pang upuan at inayos niya sa kanyang kandungan ng bata. I am doing a charity job. Tinutulungan ko lang naman ang mama nitong bata na makapagtrabaho ng maayos. Paliwanag niya. Hindi naman niya aaminin na may hidden agenda siya. Sa tingin niya nga ay malaking tulong si Tanya sa problema niya ngayon. Since when did you care about other women aside from Beth? Nanikit ang mga mata ni Julio sa kanya. Natahimik siya bigla. Inusig siya ng konsensya niya. Na nakahalubilo siya ng ibang babae bukod kay Beth. Nung hindi siya sumagot ay si Connor ang nagsalita. Mahina pa nitong sinuntok ang balikat ni Julio bago siya hinarap. Don't listen to Julio, Lyndon. Karapatan mo rin namang sumaya ulit at magmahal ng iba. Magmahal ng may asawa at may anak na babae. Sarkastikong tanong ni Julio. What's wrong with that? Baka naman single mother ang babae kaya sinamang anak, hindi ba? Pangangatwiran ni Connor. Mapaklan tumawa si Julio kay Connor. Mas magagalit ang mga anak niya kapag pumatol siya sa may anak na. Literal na napapikit siya ng mariin. Sa sagutan ng dalawa, nag-aalaga lang naman siya ng bata pero kung saan na napunta ang mga konklusyon nila. Kita niya akmang sasagot pa si Connor. Ngunit malakas niyang hinampas ang mesa sa harap nila. Shut up you two! Mag-aaway pa kayo dahil dyan. Suway niya sa mga to. Parehong natahimik ang dalawa at nagtaas pa ng mga kamay na tila sumusuko. Yun nga lang ang katahimikan ng mga ito ay napalitan ng biglang hikbi ng batang hawak niya. Sabay-sabay na nalaki ang mga mata nila noong lumakas ang iyak nito. Mama! Dada! Ngawa pa nito. Nataranta siya tagad na binuhat ng maayos at mahinang tumalon-talon. Shit! Paano ba magpakalma ng bata? Ang ingay niyo kasi! Niinis ni Singhel sa dalawa. Ha? We didn't shout. Nalitong bigkas ni Connor. Ikaw ang sumigaw kaya umiyak ang bata, Ace. Paglilinaw ni Julio. Lalo lang siyang nainis, wala ring maitutulong sa kanyang dalawa para pakalmahin ng bata. Tinalikuran niyang mga ito at hindi naman alam kung saan dadalhin ng bata. Sana lang hindi ito marinig ng mama nito. Hush baby, I didn't mean to shout. Hingi niya ng paumanhin. Hindi yan nag-i-English, Ace. Napalinga siya sa likod niya at gusto na lang talagang sipain si Julio. Sumunod nga ito pero para busitin pa yata siya. I don't know. I just don't know how to make him stop crying. Medyo frustrated niyang bulong kay Julio. Ngumuwiit at napakamot sa batok. Malamang na hindi rin ito alam ang gagawin. Maybe we should buy him an ice cream? Suwestyon ni Connor na sumunod sa kanila. Umiyak pa rin ang bata at kahit alam niyang gabi na naghahanap pa rin sila ng ice cream. Naubusan na nga yata ang luha ng bata kakaiyak pero tumigil naman nang bigyan niya ng ice cream. Sabay-sabay silang tatlong nakahinga ng maluwag dahil doon. Punasan mo yung mukha niya. Namamaga pa yung mga mata. Makikita yan ng mama niya. Bulong ni Julio. Napangiwi siya dahil nang silipin ang mukha ng bata ay siya mismong naawa dito. Magang mga mata nito at namumula pang tungki ng ilong. Literal na binabagabag siya tila ayaw makita umiyak nga ito. Get some baby wipes, Julio, utos niya sa kaibigan. Namilog ang mga mata nito tinurong sarili. Ako? Who else? Malamig niyang tanong. Wala itong nagawa kung hindi magmatcha paalis upang humanap ng wipes. Dinig pa niyang tumawa si Connor na naiiling. You got it bad, man. Huwag ka na magmagandang loob sa susunod, kawaway ang bata. Ani nito nakatitig sa batang hawak niya, na patuloy lang sa pagkain ng ice cream. This will be the last, I am not a babysitter. Pagdidiin niya pa, ngumisi ito bigla. Magkamukha kayo, biglang bigas nito na umagaw ng atensyon niya. Tila tumigil sa pagtibok ang puso niya sa narinig. Kamukha niyang anak ni Tanya. What do you mean? Are you saying this child looks like me? Hindi niya alam kung kakabahan pa siya o ma-excite. Gusto niya makasilip ng pag-asa. Just the eyes? Not exactly. Pagbawi nito na walang nakahanda niyang ngitit na walang excitement niya. Normal lang naman na maraming magkakamukhang mata. Shit, linisan mo na kaagad ang mukha niyang bata. Papalapit ng mama niya. Sigaw ni Julio sa malayo pa lang. Humahangos itong lumapit at halos ito na rin mismo nagpunas sa mukha ng bata.
Nagpipigil nga ng tawa sa kanila ni Connor dahil hindi nila magawa ng maayos ang pagpupunas ng mukha ng bata. Sir, kukunin ko na po yung anak ko, dinig nila mula sa tabi nila. Napatigil siya sa pagpunas ng wipes at maging si Julio. Agad niyang tinapon patago sa likod niyang ginamit na wipes at pati na rin ng ice cream na hindi pa ubos ng bata. Muntik na nga ulit itong umiyak ngunit nagliwanag ang muka matapos makilala ng bata ang mama nito at kumawag-kawag dito. Your work done? Simpleng tanong niya kay Tanya. Noong makiraan ito kay Julio para makuha ang anak nito. Under time po ako, nakakahiya po kasi ipaalaga sa inyo anak ko. Umiyak ka ba, Gavin? Tanong nito bigla sa bata kaya tumahon ang kaba niya. Wala siyang magawa ng kunin nito kagad ang bata at suriin ang mukha nito. At kita niyang pumirmi ang mga labi nito matapos makumpirmang suspecha. Namawis ang noon niya pero pilit siyang umaaktong maayos. Kita pa niya umalis si Connor at pati yata si Julio ay balak siyang iwan sa hot seat ngunit pinigilan niya to. Pinaiyak niyo po bang anak ko, sir? Simpleng tanong ni Tanya sa kanya ngunit hindi siya makahanap ng sagot. Nadapa kanina. Wala sa loob na sagot niya. Tumikwas lang ang kilay ni Tanya, tingin niya ay hindi naman ito naniwala sa kanya. Thank you. May pagkasarkastikong bigkas nito bago tumalikod habang buhat ang anak nito. Galit siya, no? Litong tanong ni Julio. Hindi siya umimikat na paigtit ng mga labi niya. Nawala ng kaba niya at nakatanaw na sa papala yung bulto ni Tanya, bigla niyang naalala ang pakay niya. Desidido na siya. She's a perfect substitute for Beth. Wala sa loob na bigkas niya na narinig ni Julio. The heck, Ace? What are you planning? May dudang tanong sa kanya ng kaibigan. Mali siyang humisi. I want her to be mine. Siya nang ipapakilala ko sa kambal bilang Beth. Napangangang kaibigan niya. Gusto mo siyang magpanggap? Nasisiraan ka na ba? May asawa siya. May anak din. Masisirang pamilya niya kung gagawin mo yan, Ace. Huwag mo rin gawing kabit ang sarili mo. I don't care. I can feel it that she want me. I have this feeling that she's not happy with her husband. Paliwanag niya rito. Kaya kukunin mo? Kaya uutusan mo magpanggap bilang si Beth? Gagamitin mo lang siya para umayos ang buhay mo at relasyon mo sa mga anak mo. Pero sisirain mo naman ang pamilya niya. Desperado na ako, Julio. Putol niya sa mga sasabihin pa nito. Wala talaga siyang ibang maisip na paraan kung hindi ito. Kahit ano gagawin ko para sa kambal. Kaya ko magdala ng peking bet para lang bumalik sila sa dati at wala akong pakialam kahit sino pang madamay. Mapanganib ng bigkas dahil yun talagang plano niya. Dadali niya si Tanya sa Maynila gusto man ito o hindi. Isasama niya ito kahit pang ibig sabihin noon ay kidnapping ito.